Kia Sonet or MG ZS MCE? Siguro marami sa inyo yan din yung tanong sa sarili nila, and believe me, yan din yung tanong ko sa sarili ko. In terms of the exterior looks and the interior looks, I think halos nagpapantay silang dalawa. Pero meron silang mga key features na magdi-distinguish sa kanila sa isa't isa. Ayan, si MG ZS may repeater, and then may 360 camera, and then mataas yung kanyang ground clearance. Pwedeng-pwede talaga siya sa lubakan, guys. Smart entry, para pagka malapit yung key fob mo, pipindutin mo na lang yan. Pagpasok mo sa loob, merong mga highlights ng red stitchings, plastic parts all around, but it does feel sturdy naman, so okay lang. And then ayan yung kanyang air vent na parang jet engine. Yan yung kanyang glove box, and then yung layout ng kanyang gear shift lever, 360 camera, and other features na talaga namang within reach ng driver, no? So yan, mga physical buttons which I really like, cup holder, and of course yung center armrest na may compartment. The dashboard is neat, it's not flashy, it's so simple. Ayan yung kanyang mga soft touch paddings, okay, lock and unlock button para sa door, and then of course yung kanyang vanity mirror para sa driver, and of course sa passenger side as well. So ayan, makikita nyo, kompleto naman siya. And then kay MG ZS, guys, meron siyang dome lights dyan with yung tinatawag natin na sunroof, which is a great addition. Meron pa siyang, ayan o, eyeglasses na case. Guys, ito yung pinakagusto ko kay MG ZS MCE. Yung sunroof niya ay nag-extend mula doon sa driver side hanggang sa pinakadulo ng rear passenger side, which is, I think, one of the greatest things that you could ever see sa ganitong segment, sa ganitong price point. It's so great, especially kapag gusto mo yung view outside, ano? So ayan, no? Makikita nyo kapag gusto nyong dumungaw sa labas, pwedeng-pwede. Ayan, see? MG ZS MCE, guys. Ayan, and then yung kanyang steering wheel na naka-indicate na or naka-integrate na yung audio controls. Now, ayan naman yung kanyang head unit. Okay, it feels like a tablet lang, no? Pero maganda. Sabi ko nga sa inyo, meron siyang physical buttons. Okay, so ayan yung kanyang charging port, USB port, at saka yung 12-volt socket. And then ito nga yung gear shift lever. Napaka-simple pero maganda. Red stitchings dyan sa kanyang leather. Parking and auto hold assist na buttons. And then of course yung kanyang, sabi ko nga sa inyo, center armrest na may compartment, cup holders nandyan din, guys. Maganda siya, actually, maaliwalas. And masasabi ko na in terms of the exterior and interior design, tumatapat talaga to kay Kia Sonet. And then of course, yung kanyang start-stop button. Ayan, so hindi na kayo mahihirapan, guys, pag nag-start kayo ng MG ZS MCE. Dako naman tayo dito kay Kia Sonet. The ground clearance is actually great. Meron din siyang smart entry. So pag malapit yung key fob, pipindutin nyo na lang, and wow! What a car! Kung titingnan nyo, guys, yung interior ni Kia Sonet, I think I'm gonna be more comfortable sitting in here and driving it. Dahil tingnan nyo naman sa mga leather seats pa lang, it's dual tone. Okay? And then, kung titingnan nyo, guys, yung driver's side, marami kayong mga mapapansin na mga aesthetic modifications that would set it apart from the rest of the competition. Makikita nyo, guys, sa air vent pa lang, napaka-modern. Basta para sa akin, iba talaga yung pakiramdam kapag ka nasa loob ka ni Kia Sonet. Ayan yung kanyang manibela na may integrated na buttons na para sa audio controls. Yung kanyang head unit, guys, is, I think, more modern looking. Tapos yan yung air vents, dalawa. May physical buttons, and then merong 12-volt socket, USB port, and charging port. Okay, very accessible. And then ito yung kanyang gear lever, yun yung kanyang layout. And then, guys, meron siyang manual handbrake. And yan yung kanyang center armrest. Maganda, guys, as in, leather seats pa lang talagang panalo na. So glove box niya, guys, malalim din. Marami rin kayo mailalagay na dokumento. Again, this is the head unit of the Kia Sonet na 2024. Meron din siyang vanity mirror sa passenger side. And then another vanity mirror naman sa driver's side. Ayan, kompleto siya, guys. Boom lights, kompleto sa unahan. Ayan, dalawa yan. And then, meron siyang
lagayan ng eyeglasses or sunglasses kapag ka mainit, hindi na kayo mamamroblema. And then meron siyang sunroof. Pero guys, yung sunroof niya is hanggang sa driver lang na side, no? Parang sa unahan lang, hindi siya nag-extend hanggang sa pinaka likod. But nevertheless, I think napakaganda talaga nito guys. Tingnan nyo naman ang layout ng seats, ng dashboard. Dako naman tayo sa rear passenger seats ni MG ZS MCE. May air vents ay may dalawang USB port pero wala siyang center cup holder sa pinaka gitnang seats. Tapos decent naman yung kanyang leg room. Okay? Ayan. Makikita nyo, I'm 5'5". It's okay. Now, dito naman tayo kay Kia Sonet na rear passenger seats sa likod. Ayan, guys. Ang ganda. Masasabi ko talagang maganda. Ayan o. Meron siyang cup holders sa may gitnang part ng kanyang seat sa likod. Diba? And then textured yung kanyang leather seats. Guys, medyo nag-iiba-iba lang yung kulay dito na sa camera. Pero pag makikita nyo siya sa personal, guys, mas maganda talaga yung leather. Layout ng kanyang air vent sa likod is on the, shall we say, more modern side. And then meron siyang dalawang charging port. And then may lagayan pa ng cellphone. Tapos yung kanyang bulsa sa may likod. And then sabi ko nga sa inyo, sunroof ni Kia Sonet nasa front lang. Moving on to the back part of MG ZS, makikita nyo yung mga aesthetic na mga details, no? Na naging daan para mas maging sporty yung looks nito ni MG ZS. Ayan, meron siyang parking sensors, 1, 2, and 3. And then, of course, meron siyang reverse camera. Ayan, napaka-useful niyan. And then, meron siyang yung rear diffuser, kompleto na. But, ito nga yung ayoko guys, no? Yung full exhaust. Kung makikita nyo, para siyang merong dalawang exhaust. Pero, kung titingnan nyo sa ilalim, makikita nyo yung totoong tambucho niya. Isa lang naman talaga. And then, pag tinignan nyo yung cargo space niya, makikita nyo maluwag yan. I think mas maluwag to kaysa sa Kia Sonet, pero halos nagpapantay lang din yung cargo space nila. Pag binuksan nyo sa ilalim, makikita nyo yung spare tire ni MG ZS MCE. Pero donut lang yan guys, hindi yan full size na spare tire. Yan yung mga libreng tools ni MG ZS. Back part ni Kia Sonet may reverse light, ayun nasa gitna, and then dalawang parking sensors, and meron dyang reverse camera. Ayan. Buksan natin and makikita natin yung luggage space na halos pumapantay din kay MG ZS MCE. Okay, maganda rin naman and maluwag. Ayan. And then na-fold flat yung kanyang seats sa may likod. Tapos pag binuksan natin, ito yung tatambad sa atin, no? Isang full-sized na spare tire with tools. Which I think is mas okay para sa akin kapag full-sized yung spare tire. And there you have it guys, some of the key differences between MG ZS MCE and Kia Sonet. I hope guys nakatulong ako para mas makapag-isip kayo kung alin ba talaga sa dalawa yung pipiliin nyo. Thank you so much guys for the support. I hope to see you again in my next videos to come. Take care and have a great day. Bye!